Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 23, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 3, verse 13 to 19. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinagurian niya na Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin na umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang tinatawag nating mga apostol. Iba yung apostol, iba yung mga disipulo. Yung mga disipulo po, ito yung mga nag-aaral, no? Parang sila yung mga taga-sunod ni Jesus. Pero yung mga apostol, sila yung mga isinusugo. Kaya magkaiba yung apostol at saka disipulo. Pero pag mapapansin natin, medyo higher level ng konti ang apostol dahil hindi ka lang nag-aaral sa Panginoon kundi sinusugo ka. No? Parang ikaw yung representative. Binibigyan ka ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Ganun yung mga apostol. Kung mapapansin natin, paano namili ang Panginoon? Siguro kung tayo yun, hahanapan natin ng resume na, kailangan nakapagtapos, matalino, mahusay. Pero tingnan mo yung standards ng Panginoon sa pagpili ng apostol. Hindi ang pinakamagaling, hindi ang pinakabanal, hindi ang pinakaperpekto ang tinawag niya. Kundi bagkus, sino yung sinama niya sa line-up? Mga ordinaryong tao. Mga mangingisda, yung maniningil ng buwis, yung mga karaniwang manggagawa. At alam niya kung ano yung ipapagawa sa mga ito. Alam niya na tinawag niya yung tatlong ito upang makasama niya, upang suguin niya na mangaral, at upang bigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kaya dito ngayon makikita natin, maingat si Jesus sa pagpili ng makakasama niya. Kasi alam niya na mayroong bagong gawain, may bagong misyon, may bagong paglilingkod. Kaya anong ibinuo niya? Binuo niya muna ang relasyon sa mga apostol. Minsan, gusto nating maglingkod agad-agad. Pero alam mo kung ano nakakalimutan natin? Makasama muna si Jesus. Kasi hindi natin magawa makasama natin si Jesus dahil busy tayo sa ministry, busy sa trabaho, busy sa pamilya. Pero bihira ang tahimik na sandali na kasama natin ang Diyos. Sa gospel ngayon, parang sinasabi ni Jesus, hindi kita tinawag para lang gumawa, kundi tinatawag tayo para makasama ni Jesus. At mula sa pagsasamang iyon, doon magmumula ang lakas para maglingkod. Marami sa ating mga volunteers, marami sa mga church worker, masyadong abala sa gawaing simbahan. Pero ang tanong, nakasama ba si Jesus? May malalim bang relasyon kay Jesus? Paano natin maia-apply ang gospel ngayon? Una,
yung mga gawain natin, subukan nating i-align. I-align ito, no? Na kung saan i-reframe natin ang ginagawa natin ay hindi lang basta trabaho, kundi ito ay serbisyo bilang tugon sa tawag at hindi obligasyon lang. Pangalawa, tanggapin natin na tayo ay tinawag kahit hindi tayo perpekto. Kung ano man yung meron tayo ngayon, biyaya yan ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki na magaling tayo, mahusay tayo, kaya tayo nandiyan. Kaya, at pangatlo, tayo man ay maging daluyan ng mga mabuting balita sa simpleng pamamaraan. Tinatawagan tayong maging apostol sa pangalan ng mabuting balita, yung simpleng pag-share. Nagiging apostol tayo. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagtawag sa akin. Turuan mo kaming pahalagahan, hindi lang yung trabaho, kundi yung pakikisama sa iyo, higit sa dami ng aming ginagawa. Mula sa aming relasyon sa iyo, naway umagos ang lakas, pag-ibig at tunay na paglilingkod. Amen. Kung ikaw ay na-bless ng ating gospel for today o naghahanap ng direksyon at saysay, baka ito yung paanyaya na kailangan ng mga kakilala natin. I-share natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga classmate, kamag-anak. Maging daluyan tayo ng mabuting balita. Muli, ako si Kuya Sam Pagadua, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.